At sa ibang balita, sumailalim na sa bullet trajectory examination ang dalawang sasakyang ginamit ng 13 nasawi sa engkwentro sa Atimonan, Quezon. Bagamat kinakitaan ang mga ito ng parehong entry at exit point ng bala, hindi raw ibig sabihing lumaban ang mga nasa sasakyan. Mula sa Quezon, saksi si Mav Gonzales. Ito ang dalawang SUV na sinubukang pigilan sa checkpoint sa Atimonan, Quezon. Ayon sa mga otoridad, hindi raw tumigil ang mga ito at sa halip, nauna pang nagpaputok sa bullet trajectory examination na isinagawa ng PNP Regional Crime Lab. Lumalabas na sa unang sasakyang may PNPA commemorative plate sa harap at custom plate na VIC-27 sa likod, marami sa 180 entry point o butas na likha ng papasok na bala ang tumama sa kanang bahagi. 71 naman ang itinuturing na exit points o butas na likha ng palabas na bala. Sa ikalawang sasakyang pinigilan sa checkpoint sa Atimonan, Quezon, marami rin sa 45 entry point ang nasa kanan. Sa kaliwa naman ng SUV ang marami sa 29 na bullet exit point. Sa bullet holes pa lang daw, marami na tayong pwedeng malaman, kagaya ng kung papasok ba o palabas yung bala. Kung susukatin naman natin itong mga diameter, pwede rin daw malaman kung anong kalibre ng baril ang ginamit. Itong mga mas maliliit na butas, karaniwan daw yan galing sa mga long firearms kagaya ng M14 at M16. Habang itong mga mas malalaking butas, karaniwan yan galing sa mga short, high-powered firearms kagaya ng 45 caliber revolver o di kaya naman 9mm pistol. Pero paglilinaw ng scene of the crime operatives, posibleng hindi lahat ng exit point likahan ng mga palabas na bala. Maaari raw nagawa ito ng mga papasok na bala na tumagos lang palabas sa kabilang bahagi ng sasakyan. Kaya di raw sapat na patunay ang mga exit point na lumaban ang mga nasa sasakyan. Later on, didetermine namin yung trajectory. Kung yung mga bullet is upward, downward, at least malaman namin yung relative position ng mga bumarel. Sisimulan na rin ang pagkalap ng datos mula sa 12 cellphone at 2 laptop na nakuha sa crime scene. Aabutin daw ng 1 hanggang 2 linggo ang Anti-Transnational and Cybercrimes Division ng CIDG sa pagbusisi ng mga ito. Kanina, binisita na rin ng NBI na siyang tumatayo ngayong sole investigative body ang pinangyarihan ng engkwentro. Naunang reports ng background ng mga ilan sa mga victims, lalo na itong si Mr. Big Seaman. Ang initial reports na dumadating sa amin, siya ay isang operator ng bookies ng mga numbers game. Mula sa Quezon, ako si Mav Gonzales, ang inyong saksi.